Magandang araw po sa inyo lahat. Nagpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag pala'y kayo nagsasabi ng katotohanan, maraming galit. Pero pag nagsasalita ka ng kasinungalingan, mas kinakampihan pa sila. Bakit kaya? At narito ho, ipagtatanggol ko ang ating Panginoon Kristo. Marami ang nagtuturo hindi sa aral ni Kristo. Mas pinagtatanggol yung sa kanila parang potential, yun ang magaling. Bagamat kinukuha yung aral mula kay Kristo. At ito yung topic natin ngayon. Walang nakakaalam ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Talagang walang nakakaalam. Pag may nagsabi na mayroon ng nakakaalam na pagbabalik ni Kristo, bulaan yun. Huwag kayong maniwala. Ililigaw lang kayo. At ngayon, nais ko pong basahin yun bago ko bigyan ng magandang talakayan itong komentong ito. Nais kong basahin yung pagbabalik ni Kristo. Sabi diyan sa Mateo 24:36, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Malinaw po, ang pinag-uusapan dito yung pagbabalik ni Kristo. Meaning, para maging handa ang bawat isa sa atin. Pinaghahanda tayo nang sa ganon hindi tayo magkaroon ng sa ating pananampalataya ay go easy na lang. Yan ang ibig sabihin din yan. At ngayon, nais ko lang ding ilinaw itong ganitong mga komento. Parang sinisiraan tayo. Ewan ko, mas pinapanigan nila yung mga dating mga aral. Dapat nating panigan yung aral at turo ni Kristo. Tingnan natin, mula po ito kay Cata de los Reyes. Sabi niya, parang pang-iinsulto ito sa akin. Parang, kasi pagtatanggol ko naman mismo yung sinasabi ko. Kasi sinabi niya, pinutol, inedit mo ang video. Wala akong ganun. Nilinaw ko lang ho. Mamaya pakikinggan natin, tuloy natin. Sabi ni Brother Eli, tsaka yung araw ng paghukom. Tandaan po ninyo. Yung sinabi daw ni Brother Eli, araw ng paghukom. Yung binasa natin dito, pagbabalik, kahit basahin nyo ang chapter 24 ng buo, wala kang mapabasa diyang paghukom. Ang sinasabi niyang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Malinaw po ba? O yan, tuloy natin. Sabi niya, hindi nagsasabi si Brother Eli nang hindi nababasa sa Biblia. Tandaan mo yan. O yan, may pagdidiinan pa. Tandaan ko raw. Di tingnan natin. Ano ba sinasabi ni Brother Eli? Baka siya ang hindi nakakaintindi sa pagbabasa. Bakit sinabi niyang paghukom? Pero ang nakalagay naman po dito, pagbabalik. O, pakinggan natin ang reaction dito. Makikita natin dito sa sinabi niya. Pakinggan niyo mabuti, ha? Dapat maging malinaw kayo anong sasabihin niya kung binabasa na talaga niya ang Biblia. Yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi. Di ba? Sa araw daw ng paghukom, walang nakakaalam. Si Kristo nga maghukom. Tapos sasabihin niya na hindi niya alam ang paghukom sa kanyang pagbabalik. Balikan natin ng kaunti. Paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Gusto ko pong, di ba? Napapansin niyo? Ang Ama lamang. Ito yung talatang ito Yan tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito ang kanya paghukom o binabago ang mga talata. Binabago ang salita ni Kristo. Paano yan? Tapos ipagtatanggol mo, kaibigang Kata. Huwag ganun. Si Kristo ang panigan mo, nakasulat na nga. Si Kristo ang may sabi nito. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, sabi ni Kristo. Sinasabi mo, si Brother Eli, tama ang kanyang binabasa? Yung binabasa niya, mali. O ito ang binasa ba niya yan? Sa araw o oras, pakinggan mong mabuti. Hindi ko yan inedit. Tandaan mo yan, hindi ako nag-e-edit para lang tumama ako. Hindi. Ikinukuri ko yung mga sinasabi ninyong mali. O, pakinggan yung muli ito, ha? Kanyang sinabi. Walang nakakaalam. Tsaka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun. Sa araw daw ng paghukom, walang nakakaalam. I-discuss ko sa iyo yan. Kung hindi nga alam ni Kristo ang paghukom. Sabi ni Jesus, kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak.
Hindi daw alam ng mga anghel na huhukuman sila. Sabi nga ni Pablo, huhukuman din natin ng mga anghel, yung mga banal. Kung nagbanal ka, kasama ka sa paghuhukom sa mga anghel. Kundi ang Ama lamang. Ang ibig sabihin diyan sa pagbabalik ni Kristo. Yan ang tandaan mo, yan ang talata. Kahit puntahan mo yung kanyang mga pinagsasabi. Kaya kaibigan Kata, no? Huwag ho basta-basta kayong hahatol sa akin. Wala kayong ebidensya na pinutol ko o inedit ko. Ang aking ebidensya, yung kanyang sinabi, mali. Binago. Sa halip na pagbabalik, ang kanyang sinabi, paghuhukom. Kahit basahin mo nga ang buong chapter ng Mateo 24, wala kang mababasang paghukom. Diyan ay pagbabalik para maging handa. O, pakita ko sa iyo ha. Puntahan natin ang 44. Ano sinasabi diyan? Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yun ang ibig sabihin diyan. Tuloy natin sa 45. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang amo sa mga kapwa niya alipin. Siya nagbabantay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Kaya makikita mo dito, no? Yan, no? Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Yun ang ibig sabihin diyan. Patuloy kang gumagawa hanggang sa pagdating ni Kristo. Iyon ang ibig sabihin diyan. Maging prepared. Pero yung paghuhukom, tandaan natin, haharap nga sa hukuman ni Kristo eh. Tapos sasabihin niya, hindi alam. Hindi ba niya alam? Ito, basahin natin ito. Para maintindihan mo ha. Dito sa 2 Korinto 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Katulad niyan. Yung paghuhukom ba kay Kristo? O yan, paghuhukom yan eh. Sa ibang salin. Sapagkat tayong lahat kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. O kung si Kristo huhukom, hindi ba niya alam? Hindi ba niya alam? Yung paghuhukom? Si Kristo nga maghuhukom. Yung sinasabi dito, ng inyong puno, mahirap naman kayong maniwala sa Kanya, kay Kristo kayo maniwala. Walang nakakaalam. Tsaka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Kahit mga anghel sa langit. Sabi ni Jesus, hindi raw wala nakakaalam ng paghukom. Sinasabi ng talatang ito, yan, haharap nga tayo sa hukuman ni Kristo. O ito ha, pakinggan mo pa ito. Ano sinasabi dyan? Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Naget mo ba ang ibig ko sabihin? Kaya huwag mo kong hatulan na ini-edit ko ang video niya. Nagsalita siya ng mali. Maraming maniniwala sa mali. Kung hindi ka magsasalita ng tama, maraming maniniwala sa mali. Yan ang tandaan mo. Mali na nga siya eh. Pakinggan mo, si Kristo ang pakinggan mo. O ito pa ha, tuloy natin. Yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siyang namang namamagitan dahil sa atin. Aralin natin maigi to, no? Para makita mo. Sabi pa dito sa 1 Korinto 6:2, hindi nyo ba alam, sa mga huling araw, tayong mga banal, tandaan mo ha, tayong mga banal, kung nagbabanal ka, kasama ka dyan, kung hindi ka banal, sabi dito, ang hahatol sa mga tao sa mundo. Alam pala natin tayo hahatol. Pag sinabi ng isang mga ngaral na ito, katulad yan, pakinggan yung mabuti. Na walang nakakaalam. Tsaka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, wala daw nakakaalam. Sabi dito, pakinggan yung mabuti yan. Hindi niyo ba alam na sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? Tayo nga alam natin na hahatol tayo sa mga tao sa mundo At kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayang hatulan ang maliliit na bagay na iyan? Yan. Tuloy natin sa 3.
Hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? At kung kaya natin gawin ito, mas lalong kaya ninyong ayusin ang mga alitan sa buhay na ito. Katulad po niyan. Pati tayo hahatol sa mga anghel. Tapos sasabihin ng isang mangangaral na ito na inyong binibigyan ng pahalaga sa halip na yung salita ni Kristo, ang pinapahalaga ninyo itong isang mangangaral na ito. Na walang nakakaalam. Tsaka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Kahit mga anghel sa Wala daw nakakaalam ang paghukom. Pati si Jesus, pati mga anghel. Tayo nga alam natin yun. Kung banal ka, ha? Kasama ka dyan kung unuwain mo itong talatang ito. Hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel kung banal ka? Pag sinabing banal, sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Naiintindihan mo, kaibigan Kanta, at doon sa mga nag-comment nito, marami hong nag-comment. Pasensya na, ikaw ang naabutan. Kasi, kung hindi ko ito papatulan, patuloy kayong tumutilig sa akin, na hindi nyo pala alam ang inyong puno ay hindi sumusunod sa aral ni Kristo. Oo nga't magaling siya magturot ng aral. Pero, alalahanin mo naman, kung sinasabi mo nagbabasa siya, huwag niyang babaguhin yung talata. Wala diyang paghuhukom dito sa Mateo 24:36, wala dyan, no? Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, hindi ho paghuhukom ang pagbabalik niya. Ang pagbabalik niya para magkaroon tayo ng paghahanda sa kanyang pagbabalik. Nakita mo? O ito pa, ha? Ang mga talatang iyan, maintindihan mo kung naiintindihan mo mga iyan. Sabi pa dito ni Pablo sa 2 Timoteo 4:1, inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus. Tandaan mo, ha? Naroon yung pagbibigay authority mula sa Ama at kay Kristo na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. O yan. Alam pala ni Kristo Alam pala ni Pablo O, di ba? Yun, inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo na siyang hahatol. Tingnan mo. Tapos sasabihin ng inyong puno, hindi alam ni Kristo. Pakinggan niyo muli, sinabi niya. Walang nakakaalam. Tsaka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Wala daw nakakaalam sa paghukom, sabi ni Jesus. Ito, inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo, o ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Yan ba'y naiintindihan mo? O yan, no? Palitan ng salin. Ipinagbibilin ko sa iyo sa pamamagitan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. O yan, alam pala ni Kristo at ng Ama O, binabaliktad niya, binabago ang kasulatan. Pakinggan niyong mabuti, ha? Na walang nakakaalam. Tsaka yung araw ng paghukom, walang nakakaalam nun, sabi ni Jesus. Kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Gusto ko pong Di ba't mali na? Ang sinasabi dito sa talatang iyan, malinaw. Ayun, ipinagbibilin ko sa iyo sa pamamagitan ng Diyos at ni Kristo. Kristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Kaya po, mali ang mga paliwanag ng ibang mga pastor kung ganito. Paghuhukom ba? Kaibigan Kata? Pagbabalik yon para maging handa tayo, kaibigan. Sana naliwanagan ka. Sana naliwanagan ka dito sa mga binabasa ko. Siguro, sana, kung mataas man ang tensyong ko, kasi dapat lang kayo pagalitan. Kasi kayo sumusunod sa mga tao. Aral ng tao, hindi aral ni Kristo.
mula sa Ama at kay Kristo. Yun ang tandaan ninyo. Kasi dito sa challenge nito, ang aming ipinapangaral at itinuturo mula sa Ama at kay Kristo. Yun lang po. Pagpalain po kayong lahat. Salamat po sa mga nakaunawa. I-share mo ang mga video natin para doon sa mga taong ang paniniwala nila doon sa kanilang mga leader. Mali. Ang leader natin, ang pastor natin si Kristo, siya magtuturo ng tamang aral. Pagpalain po kayong lahat. Sa Diyos po ang papuri. Amen.